sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, sa bawat angkan, bayan at wika, tunay nga na mga galak tayong totoo sapagkat ang tinig ng pagbati ng Panginoon ay dumating na sa buong sanlibutan na nagsasabi, mga kapatid at mga kaibigan, sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, nalalaman natin na ang salita ng Panginoon ay tunay. Ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan. Kung gaya't nang sabihin ng Panginoon sa mga bagay na nasusulat na ang Panginoon ang nagtayo ng kanyang banal na bundok ng Sayon, sampalatayanan mo, kapatid at kaibigan. Nasusulat pa, mga kapatid at mga kaibigan, na ang bato sa panulok na siyang hari ay tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Dapat nating malaman na ang banal na bundok ng Sayon ay itinayo ng Panginoon at siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ito po ay walang ibang kinasasaligan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nang tayo ay matala sa lupa, ito ang ating klasifikasyon na tayo ay isang non-profit organization. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon lamang po tayong isang kinikilalang nagtayo sa ating lahat. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang gumawa ng ating kinasasaligan at siya ang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sa Kanya ang lahat ng mga bagay nauwi. Sa Kanya ang lahat ng mga bagay ay patuloy natin ipinapahayag sapagkat siya ang humirang at tumawag sa atin buhat sa madilim na sanlibutan patungo sa kanyang kagilagilalas na kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Sinasampalatayanan na ba ang mga bagay na nasusulat, kapatid at kaibigan? Sana sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat na nangakikinig, tayong lahat ay magsisampalataya upang maging bahagi tayo ng nag-iisang bayan na itinayo ng Panginoon, ng Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya nga sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, sampalatayan mo sapagkat bawang nasusulat, sapagkat itinayo ng Panginoon ang Sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Nasusulat pa nga, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ililigtas ng Panginoon ang Sayon. Ngayon, nabasa at napakinggan mo, kapatid at kaibigan, sumasampalataya ka ba sa mga bagay na nasusulat? Kung sumasampalataya ka, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang panahon. Sampahin natin ang Panginoon sapagkat ang iyong sinasampalatayanan ay pawang totoo, pawang tunay at mayroong kapangyarihan. Ngayon, bakit itinayo ng Panginoon ang Sayon? Nakasulat din po sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, upang maipahayag ng mga tao ang pangalan ng Panginoon sa Sayon at ang kanyang kapurihan ay sa Jerusalem. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Nung tayo itayo, mayroong dakilang tungkulin. Ano po? Ipahayag ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya't huwag mong baliwalain, huwag mong tanggihan ang iyong nadidinig. Sapagkat kung iyong tatanggihan, mga kapatid at mga kaibigan, tatanggihan ka rin nung nag-iisang guro na nagtayo sa atin, sa ating lahat, upang tayo sana'y maging bahagi ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ayon sa mga kaisipan ng mga banal, ayon sa awit ng dakilang propeta na si Prophet Moses, ito ang awit ng pagliligtas, inawit ng dakilang kordero na nagsasabi, mga kapatid at mga kaibigan, great and marvelous are thy works. Ipahayag natin may kagalakan, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy.
made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan. Ating alalahanin na sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, mayroong itong dakila at dalang pagbibol upang ang lahat ng mga hindi napasasakit sa kalooban ng Diyos, tanggapin na ang hatol, ang walang hanggang pagkapahamak. Purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo iniiwas sa mga bagay na darating na kapahamakan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ipahayag natin, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from distractions, who healed all thy diseases, who forgiven all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Patuloy nating itaas ang dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong dumalangin
Manalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na ang kahabagan at kaawaan ay puspos, banal, walang dungis at kapintasan, hari ng pag-ibig, isang Diyos na tunay na lumalang ng kanyang bayan sa pamamagitan ng katwiran. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang dakilang pagluwalhati at pagsamba sa iyong kabanal-banalang looban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang tunog ng pakaka ay patuloy na nadidinig sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon upang magbigay hudyat at upang mapag-alaman ng lahat ng mga tao na sa muling pagparito ng aming Panginoong Sukristo, ito'y may dalang paglipol na kung kaya't sa pamamagitan ng tunog na narinig sa banal na bundok ng Sayon, ang lahat ng sasampalataya ay maiiwas, hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon pa nga ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong pag-ibig ay patuloy na naiaanunsyo sa buong sanlibutan upang ang lahat ay makadinig na, upang ang lahat ay magsipamuhay na ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Dakilang Diyos Ama, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ginagamit mong talisay na kasangkapan upang maging daluyan ng iyong mga salita, tunay nga, Panginoon, na ang aming buong dalangin na ikaw ang siyang patuloy na mamagitan sa puso't isipan ng sinumang tao na makakadinig at sasampalataya sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy namin itinataas ang lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, at ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang kapuri-puri at napakadakilang pagbati ang aming ipinaabot sa lahat ng makakapanood at makakarinig ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na bayang sariling pag-aari ng Panginoong Jesucristo, na sa lahat ng sasaksi at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo na sa isa pagkabuhay na maguli, tayo po ang itinayo niya ng sarili niyang kaharian dahil pinaganda niya ng tahanan sa langit. Amen. Muli, binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, iniimbitahan po tayong lahat na mga nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Panginoong Jesucristo na ang nag-iimbita sa atin yung ating tagapagligtas, na dinggiran natin yung kanyang tinig at tayo ay magkaisa ng paniniwala sa isip, sa salita at sa gawa. Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang utos na napakadakila na paniniwalaan natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. So siya po yung isinugo na pang-unang utos na paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? Amen. So napakadakila po ng pangalan ng kaharian ng Panginoong Jesucristo na itinayo sa panahon ng kawakasan na non-profit organization, independent organization, na walang pinanggalingan any organization. Pero binuksan niya sa lahat ng mga bansa, nationwide, worldwide, transparent through social media, ang kanyang layunin na ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang manunubos sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tinuturo ng buong katapangan sa buong sanlibutan na marinig na ito ng lahat ng mga tao na iniimbitahan na ng Panginoong Jesucristo. Ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti yung napapakinggan natin sa social media upang ang sinuman ay wala nang maging dahilan, dahil marami ng tanda sa langit at sa lupa at marami na ring tanda na naparito na ginagamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. That is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen.
Faith is the greatest medicine. Sa lahat po ng nababagabag, sa lahat ng nalilito, dumating na ang nakatatakot na mga kalamidad, hindi lang ang pandemya, hindi lang ang mga malalakas na bagyo, hindi lang ang malalakas na lindol, hindi lang ang kahirapan, hindi lang ang kaguluhan sa sanlibutan. Dumating na tayo sa kalituhan at nakababagabag na pamumuhay sa sanlibutan ito. So huwag tayong mag-panic, huwag tayong malito, kundi i-focus natin yung ating pandinig sa napapanood nyo sa social media. Sabi ko nga, ang paniniwala ang napakadakilang magpapagaling sa anumang tinatatakutan natin na pandemya. Amen po ba? Amen. Bago ang lahat, sumandali natin limutin yung mga gawain natin sa pangkasalukuyan bilang tao. At i-focus natin yung atensyon natin sa nadidinig nyo sa social media sapagkat yung naririnig nyo ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at maghahatid sa atin at mag-iingat sa atin sa panganib na kinatatakutan natin dito sa sanlibutan. Wala pong exempted, no discrimination, any organization, at walang exempted sa invitation ng Panginoong Jesucristo na lahat ng maraming bansa nangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na magiging saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli, yaong lamang mga tinawag at pinili upang pagkalooban ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po ba? Amen. Sa panahon ng kawakasan, alam natin marahil na ito na yung last days. So, iisa lang ang itinuturo na hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na mangyayari na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon tayo inuutosang pumaroon. Makinig ang may pandinig, unawain nating mabuti, at kung maunawaan na nating mabuti, ilagak natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubo sa sanlibutan, siya po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa pangkasalukuyan sa mga panahong pangdarating. Amen po ba tayo ron? Amen. So, kaya sabi ko kanina, yung introduction ko, faith is the greatest medicine. Amen po ba? Amen. Ang pananampalataya ang napakadakilang magpapagaling sa anumang nararamdaman natin. Physically, spiritually. Amen po ba? Amen. At yung takot natin, siya rin naman ang pumapanatag at pumapayapa ng kagulumihanan natin. Huwag tayo maging mga abala sa mga bagay na nakikita na pangsariling kapakanan natin. Amen po ba? Amen. Dahil eto na, dumating na yung last days, na kaya nagtangi siya ng isang araw, tayong lahat ay iniimbitahan na wala nang diskriminasyon, wala nang exempted sa invitation. Pakinggan natin mabuti at unawain natin mabuti yung inyong napapakinggan, kaya tayo iniimbitahan. Babasahin ko po itong Galatia chapter 4 verse 3. Gayon din naman tayo nang tayo mga bata pa tayo nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Sa pasimula pa lang, affected na tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba? Kaya tayo iniimbitahan upang imulat tayo sa paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng hula ng aklat na ito. Ang aklat na ito, ang banal na kasulatan, ang kagandahang loob at kalooban ng Panginoon Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo.
Kaya isinugo yung bugtong na anak upang tayo'y imbitahan lahat ngayon. Dahil tayong lahat ay naging mga salarin. Maliwanag po ba? Amen. Ang kasalanang pagsisisihan natin, na nadidinig nyo ang ipinapahayag na kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan, na kung paano ko itong tinanggap na ibinigay sa akin yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang karunungan na paniniwalaan natin na ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinapahayag ko sa social media na walang bayan na tinanggap ko, na ipinapahayag ko naman ito ng walang bayan. That is public servant. Amen po ba? Amen. Naglilingkod ako na tinawag, na pinaninindigan ko, na pinapahayag ko sa social media yung tumawag sa akin na nagbigay sa akin ng karunungan at kapangyarihan, na pinapahayag ko yung mabuting kalooban niya sa buong mundo, nationwide, worldwide, na walang bayan, na hindi nyo ko masusumbatan at hindi nyo ko mapagdududahan. Kaya tayo iniimbitahan, pagsisihan na natin yung mga nagawa nating kasalanan sa ilalim ng silong ng mga langit na naalipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. At bulay-bulayin natin na kapag tayo nakagagawa pagdating sa pisikal na kalagayan ng kasalanan, covered tayo ng gobyerno kung saan man tayo bansa naninirahan. Maliwanag po ba? Amen. Covered tayo ng gobyerno kung saan man tayo naninirahan bansa dahil merong batas pagdating sa pisikal na kalagayan. So ito pong ipinapahayag ko ang namamahala sa ating lahat sa paniniwala. Ang ating iisang Diyos na tunay, ang Panginoong Jesucristo, na nagdusa at nagsakripisyo sa cross hanggang kamatayan, inilibing 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa ikatlong araw, nahayag ang Espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Naparito siya sa laman, nagdusa siya sa kasalanan nating lahat. Kaya yan po yung tanda ng kababalaghan na patotoo na naririnig nyo, na nahayag na sa panahon ng kawakasan na ito na yung itinanging araw upang mapagsisihan natin yung kasalanan natin na naalipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pagdating sa estado, saklaw tayo ng estado pag nakagawa tayo ng kamalian pagdating sa laman. May sumasaklaw na gobyerno sa atin. Ngayon, sa pamamahalang espiritual, ibinigay na sa Panginoong Jesucristo ang pamamahala na hindi lilipas o hindi magwawakas magpakailan-kailan pa man. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, nadidinig natin, dito tayo magpasakop sa paniniwala. At individual, napakagaang pasanin ng kanyang pamatok. At ako'y naniniwala na lahat ng mga tao o pamipamilyadong tao may mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan at ating bulay-bulayin araw at gabi na ang Panginoong Jesucristo ang nagdadagdag ng paniniwala, ng karunungan, ng kaalaman, ng unawa, ng pag-asa, ng kagalakan sa pag-iintay sa muli niyang pagparito, na may narinig tayong pinangaral sa social media na walang bayan, na yan yung guidance ng paniniwala natin, na merong nangaral sa social media na saksi siyang tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang sinaksiyan ko yung punghula ng mga banal na propeta na ipinangaral ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Maliwanag po ba? Amen. Sa imbitasyon sa atin, nililinis tayo sa maruming paniniwala natin sa sanlibutan. Kaya ngayon ay panahon na para magpakumbaba tayo upang kung tayo'y dumadalangin, meron tayong napakinggan na pinaniniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nagpapatotoo tayo. Meron tayong pinaniniwalaang tatak ng kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Meron pong siyang ginawa na sa sarili niyang kalooban sa mga iniimbitahan na magsisisi tayo sa mga pasimulang aral na sanlibutan upang tayo magkaroon ng matuwid na relasyon
pagsisihan po natin yung kinamulatan nating paniniwala ng sanlibutan. Nadagdagan pa ng maraming kultura at tradisyon yan eh. At marami pang naparito na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo nangangaral ngayon. Ano po? Napakagagaling nilang mangaral eh. Pero undocumented. Hindi nakarelated sa hula ng mga banal na propeta. Ito pong naririnig nyo na pinapahayag ko sa social media, dokumentado, may hula ng mga banal na propeta na pinapangaral sa social media. At ang kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan, wala pong bayad dito. Ipinapahayag ito na walang bayad, na ang pakikinabangan natin dito maghihintay tayo ng gantimpala na dala-dala ng Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito. Maliwanag po ba? Kaya maging masipag tayo at maging mababa ang kalooban natin sa panahon ng kawakasan, sapagkat napakarami ng mga unexpected calamity na dumadating na hindi natin inaasahan, bigla na lang dumadating ang malalakas na kalamidad. Amen po ba? Kagaya nitong COVID-19 na hindi natin inaasahan ito, na nakakadalawang taon na tayo na alipin ang COVID-19. Alipin na tayo ng kabagabagan, alipin na tayo ng kalituhan, alipin na tayo ng takot, alipin na tayo ng kahirapan. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa lahat ng iniimbitahan, bago tayo manalangin at tumawag sa pangalan ni Kristo Jesus, may narinig tayo na pinangaral sa social media na walang bayad na paniniwalaan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, at yan naman po nangyari yung patotoo na pinaniniwalaan natin, na sinaksihan ito ng mga banal na alagad ng Panginoong Jesucristo. Tinawag ng Panginoong Jesucristo yung 12 alagad, kasama niya nung nangyari at naganap yung lahat ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kung ano'y paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero, gayon din natin tutularan yung paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Binibigyan tayo ng katiyakan sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, at binibigyan tayo ng katiyakan at pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito, dahil marami ng tanda sa langit at sa lupa. Ang sinabi niya sa mga banal na alagad na itinanong sa kanya kung ano ang mga tanda sa muli niyang pagparito. Maraming darating at paparito sa pangalan niya na gagamitin ang kanyang pangalan, na sasabihin, narito ang Kristo, naroon. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na alagad, huwag kayong lalapit sa kanila. Maliwanag po ba? Amen. Dahil ipinasya ng Panginoon Diyos sa sarili niyang kalooban na yung mga nalalabing mga descendant or mga inheritance o yung mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako, na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako, na tayo po ang tutupad ng tanda ng kababalaghan na ginawa niya. Tayo ang tutupad at maniniwala at magpapatotoo sa ginawa niyang tanda ng patotoo, na paniniwalaan natin na binuhay niya at pinatunayan niya sa buong sanlibutan ng buhayin mag-uli yung kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, na ating manunubos. Tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Na minumula tayo sa pagkaunawa ng paniniwala na ang pagsisisihan natin kasalanan na pandemya tayo ng paniniwala ng sanlibutan, na alipin tayo ni Satanas. Kaya iginawa tayo ng mabuting patotoo na paniniwalaan natin upang tayo makatakas sa pagkakaalipin ni Satanas, na paniwala ni Satanas si Eva. At si Eva ang naging ina ng salit-saling lahi ng mga tao hanggang sa panahon ng kawakasan. Maliwanag po sa atin yung napapakinggan nyo sa social media. Amen. Amen. Pag dumadalangin tayo, naniniwala tayo, may relasyon tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya maliwanag sa sikat ng araw, na idinadalangin ko sa Panginoong Jesucristo araw at gabi, binabata ko sa pananalangin may pasasalamat bilang kanyang katiwala ng kanyang ministeryo, ng kanyang kaharian na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit.
na dumating ito, na mahayag ito sa social media, transparent, na walang bayad, na dumating ito sa pagkaunawa ng maraming tao na makakapanood ng programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang isinugo na bugtong na anak, ang pinaka-napaka-the greatest healer natin eh. Faith is the greatest medicine. Maliwanag po sa atin, ang paniniwala, ang medisina ng lahat ng kinatatakutan nating salot na dumarating sa silong ng mga langit, sa buong sanlibutan. Jesus Christ is the King of Kings. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Maliwanag po ba? Jesus Christ is the master builder ng kanyang kaharian, na tinawag niya yung kanyang kaharian na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya po independent, non-profit organization, ang Panginoong Jesucristo ang master builder ng ating pananampalataya. Jesus Christ is the master builder of our faith. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the master foundation of our faith. Jesus Christ is the redeemer of our faith. Jesus Christ is the greatest salvation of our faith. Amen po ba? Naliliwanagan natin na kung tayo iniligtas sa madilim na sanlibutan, merong tatak na tanda na patotoo na ginawang kababalagan na tinatawag na tayong lahat upang mabuhay tayo ng banal sa panahon ng kawakasan. Siya po ang may kapangyarihan na tayo'y ihanda niya na gamitin niyang gagawin niya ang mga banal na mga watchman servant. Naunawaan po natin. Babasahin ko sa aklat ng Gawa chapter 2 verse 23, verse 22. Kayo mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalagan, mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ang nalalaman ninyo. Ito ang pinagsasabihan dito ay mga lalaking taga-Israel eh. Yung 12 angka ng Israel na inalipin ng Ehipto ng 400 taon. Gumawa siya ng tanda ng kababalaghan sa Ehipto. Sinalot ang Ehipto. Ang mga anak na panganay ng lalaki ng Ehipto, pinatay. Ang mga anak na panganay ng hayop ng Ehipto, pinatay. Ang may mga tatak ng dugo ng kordero na yung hamba ng pintuan ng kanyang banal na bayan, yung 12 angka ng Israel, wala pong nalilipol. At yung tanda ng kababalagan na ginawa niya, naglakbay ang kanyang bayan, ang Israel, na tinubos niya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Pagkagabi, gumagawa siya ng haliging apoy. Pagka-araw, kinukulimliman niya ng ulap. Nilililiman niya ng ulap yung kanyang bayan na inalis sa Ehipto. Kapag sila'y naglalakbay at nauuhaw ang kanyang bayan, gumagawa po ng balong ng tubig ang Panginoon Diyos para makainom ng tubig yung kanyang bayan na naglalakbay sa ilang. Naunawaan po natin, nung hahabulin uli ng Ehipto at aalipinin yung kanyang bayan, ginamit at isinugo si Propeta Moses sa Ehipto upang gamiting instrumento at palayain ng Ehipto yung kanyang bayan, na si Propeta Moses po ang isinugo sa Ehipto. Na binigyan ng kapangyarihan si Propeta Moses, na kapag itinaas ni Propeta Moses yung kahoy na bitbit ni Propeta Moses, nagkakaroon po ng milagro, nagkakaroon po ng kababalagan. At nung sila dumating na sa dagat na pula, na wala na silang madaraanan, ipinaangat kay Propeta Moises yung hawak-hawak niyang tungkod na kahoy. At dumalangin si Propeta Moises at ikinampas niya sa dagat na pula.
Tinuyo ng Panginoon Diyos ang dagat na pula at ginawa silang tuyong daan. Maliwanag po, nakakapin natin. Amen. Hanggang sa dumaan doon yung kanyang banal na bayan. Hanggang sa makarating sa kabilang ibayo ng dagat na pula. At hinabol ng mga Ehipto, yung kanyang banal na bayan, natabunan po ng tubig ang mga Ehipto, namatay po sa dagat na pula. Yan po yung tanda ng kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos nung isugo si Propeta Moses sa Ehipto nang palayain niya yung kanyang bayan, ang 12 angka ng Israel. Ngayon po, eto po, binabasa ko sa inyo yung nangyari sa 1000 taong nakalipas. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang kapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Gaya rin ang nalalaman ninyo. Nakilala niyo yung naunawaan natin yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo doon sa mga lalaking taga-Israel na pakinggan ninyo ang salitang ito na si Jesus na taga-Nazaret, ang lalaking pinatunayan ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo ngayon ang isinugo na pinatunayan ng Panginoon Diyos sa buong sanlibutan. Maliwanag po ba? Amen. Amen. Pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. Nakakapin natin, naunawaan po natin ang Panginoong Jesucristo ang isinugo na gumawa ng napakadakilang kababalaghan na tanda ng patotoo na sa pamamagitan ng lalaking kanyang isinugo, ang Panginoong Jesucristo. Pinatunayan niya na sa 3 araw binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas upang mahayag yung kababalaghan na tanda ng patotoo na paniniwalaan natin na mabubuhay na tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli na ginawang tanda ng kababalaghan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ikabubuhay na natin yung paniniwala na may matibay at matatag na tayong relasyon na pinatotohanan ng mga banal na apostol ng Kordero, ang lalaking si Jesucristo na pinatunayan sa maraming mga bansa ng buhay niya maguli sa 3 araw. Nahayag ang Espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo kung ano kung ano ang larawan ng Panginoon Diyos? Kung ano yung larawan ng tagapagligtas, gayon din ang larawan ng ating Panginoon Diyos Ama. Kaya iisa lang ang Diyos natin. Espiritu silang dalawa. Amen po ba? Amen. Magkawangis na espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya lahat na mag-iintay at tinatawag ngayon at iniimbitahan na nililinis na tayo sa maraming lakad ng paniniwala ng sanlibutan dahil tayong lahat ay biktima ng walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Iaharap tayo ng Panginoong Jesucristo na walang dungis at kapintasan sa kanyang Ama sa muli niyang pagparito. Kaya iginawa tayo ng tanda ng kababalaghan upang maglakbay tayo sa sanlibutan ito na pinagiging banal na tayo. Amen po ba? Amen. Nakukuha po natin, nagigets natin, naunawaan natin yung tanda ng kababalaghan na ginawa na tayo naman yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kung gusto niyong maging kalarawan tayo ng ating tagapagligtas sa sinabi niya sa atin na paniniwalaan natin na hindi tayo mapapahiya, paniwalaan natin yung ipinapangaral sa social media na tinanggap ko na walang bayan. Amen po ba? Amen. Ito po yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na anuman yung dumarating na kalamidad, pagka tumawag tayo, nagkakaisa tayo ng paniniwala sa doktrina, nasaksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Tayo yung pinisan niya sa paniniwala ng kanyang espiritu na iisang katawan, iisang doktrina, iisang bautismo, nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat, bagamat marami man siyang tatawagin at pipiliin at iahalal na matibay na kaharian na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilanga. Na tayo na po yung ipinaghandaan ng tahanan sa langit, tayo yung nakarecord sa langit.
na tinawag niya sa kabuuan yung kanyang body of Christ na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Naliwanagan natin na kaya non-profit organization, independent, ang organizer natin, yung tumawag sa atin, siya yung gumawa ng alituntuning spiritual na paniniwalaan natin na meron tayong sasaksihan na nangyari yung hula ng mga banal na propeta. 1,000 taon na po ang nakalilipas. Kaya po tila bagang parang nakalilimot tayong lahat ngayon eh. Kaya tayo natatakot sa pandemya dumarating eh. Napandemya tayo ni Satanas eh. Pagsisihan natin yung maling aral ng sanlibutan. At humarap na tayo sa Panginoong Jesucristo na maging masunurin at maging mababa ang kalooban natin. Amen po ba? Amen. Huwag na tayo masyado maging abala sa mga bagay na nakikita natin. Ano po? Kundi talaga magkaroon na tayo ng takot sa Panginoong Jesucristo ngayon dahil talagang hindi na natin inaasahan eh. Yung mga kamag-anak natin, nakikita natin, malalakas sila. Yung mga pinsan natin, kapatid natin, nagugulat na lang tayo, nababalitaan natin, wala na sa paningin natin. Amen po ba tayo ron? Amen. Talagang nababagabag tayo at natatakot tayo sa nangyayari sa panahon ng kawakasan. Napakadakila po na maunawaan natin itong nagtangi siya ng isang araw. Ito yung araw ng Sabat. Paskwa. Passover Feast. Ito yung Christ Mass. Ito yung pagtitipon ng mga itinakda niyang tinatawag at iniimbitahan ngayon. Nag-aaralan tayo, nagbubulay-bulay tayo. Inaalala natin yung kamatayan niya on the cross. Inaalala natin yung sakripisyo niya on the cross. Yung kamatayan niya nung inilibing siya, 3 araw at 3 gabi sa lupa. After 3 days, binuhay na siya maguli. Nahayag na ang hiwaga sa social media bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Pinagiging banal niya na tayo sa tanda ng kababalaghan. Merong patotoo na paniniwalaan po tayo. May selyo siyang ginawa na nakaselyo sa puso at nakasulat sa isip natin. Lumalabas sa labi natin na may relasyon tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the 3rd day. Maliwanag po ba? Amen. At maging yung mga anak natin, yung mga apo natin, palalakihin natin sa daan ng katotohanan na kung saan naroon ang ating tagapagligtas, masusundan natin siya dahil sinabi niya, ako ang daan at katotohanan. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Walang makararating sa kanyang ama, kundi sa pamamagitan niya. Amen po ba? Amen. Dahil ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang hukom ng mga hukom sa muli niyang pagparito, titimbangin yung paniniwala natin, susukatin yung paniniwala natin, huhulugan yung paniniwala natin. Kung may hula ba tayo ng mga banal na propeta na narinig na pinangaral sa social media na pinaniniwalaan at iningatan natin yung tanda ng kababalagan ng patotoo na pinagiging ganap niya na tayo sa panahon ng kawakasan. Ito po yung araw ng Sabat na dating hindi niya bayan. Ngayon tatawagin niya ng kanyang bayan. Ito yung araw ng Sabat na pinagtangi tayo ng isang araw. Kaya kung tawagin ito last days. Amen po ba? Amen. Kung ang Panginoon Diyos ka nangili ng ikapitong araw matapos niyang likhay ng langit at lupa namahinga siya sa ikapitong araw Nakita niya si Noe na lumakad na matuwid sa paningin ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pinagawa siya ng daong nag-oper dahil nakita niya na ang mga tao sa panahon ni Noe sadyang mga masasama na ang pag-iisip. Masasama na ang mga haka-haka ng mga puso. O ngayon, alin yung daong na isinugo ngayon? Ito po. Binasa ko sa inyo kanina. Paniniwala ang maghahatid sa atin sa kaligtasan. Maliwanag po ba? Amen. Pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga
kababalaghan at mga tanda ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ang nalalaman ninyo. Tingnan niyo po, alin yung ginawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ninyo, sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya, sa paunang kaalaman ng Diyos. Sa paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. At siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito. Naunawaan po natin Amen. yung ginawa ng Panginoon Diyos na napakadakilang tanda ng kababalaghan na dito tayo aariing mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dito tayo aariing may mga relasyon, may mga konektado sa paniniwala, may mga talagang sagradong relasyon sa Panginoong Jesucristo, na tayo yung mga nalalabing inheritance na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na mga watchman servant na nag-iintay sa muling pagparito ng anak ng tao, na kumahayag ang anak ng tao sa alapaap, yung mga kapatid natin na nabuhay ng may pananampalataya ay gigisingin, at tayo naman mga nakatayo ay papalitan ng walang kabulukan, dahil yung nakikita nyo may kabulukan sa akin at sa inyong mga sarili, papalitan ng walang kabulukan po yan. Ano magiging larawan natin? Kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas, sinabi niya, magiging katulad ko kayong lahat. Kaya sinabi niya, ang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Maliwanag sa sikat ng araw na meron tayong pag-asa sa naririnig natin sa social media na ipinapahayag na walang bayad, na paniniwalaan natin yung tanda ng patotoo, na yan yung seselyo ng paniniwala natin. Dahil siya yung tumawag at luminis ng maraming lakad ng paniniwala natin upang iharap na tayo ng maluwalhati at walang dungis at kapintasang mga iglesia. Amen po ba? Amen. Sa paniniwala tayo iharap na walang dungis at kapintasan o kulubot man Nasa laman tayo, sa paniniwala tayo iharap na walang dungis at kapintasan. Dahil ang laman natin, kailanman, hindi po natin malilinis itong laman, nananatili tayo madungis at marumi sa laman. Maliwanag po sa atin, Amen. sa paniniwala tayo iharap na walang dungis at kapintasan. Dahil yung ating tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na tumawag sa atin bawat isa. Nakamamangha po pinapahayag sa social media yung tinig ng ating tagapagligtas on the air, transparent sa social media na walang bayad. Tinatawag niya yung dapat niyang tawagin at kinakahabag niya yung dapat niyang kahabagan. Inaampo niya yung dapat niyang ampunin. Alam niyo kapangyarihan niya, napakalawak, nationwide, worldwide. Lahat ng maraming bansa, maririnig ang tinig niya ngayon sa panahon ng kawakasan dahil naka-on the air tayo sa social media. Amen po ba? May pinaguhugutan tayong history, may pinaguhugutan tayo ng paniniwala at karunungan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga gawa ng Panginoon Diyos sa lahat na marami sa buong bansa. Pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na binigay sa takdang pasya, pangunang kaalaman ng Diyos. Naunawaan natin yung pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Ito po, ang liwanag Siya na ibinigay sa takdang pasya, sa unang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga makasalanan ay inyong ibinako sa krus at pinatay. Ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, yung bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, dahil ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Nagigets natin, naunawaan po natin. Amen. Kung maunawaan natin, ito na yung panahon para makapag-move forward tayo at itiwala na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta. May history tayong pinaguhugutan, may kasaysayan tayong pinaguhugutan, may hula. At merong nagpatotoo ng hula.
nasulat yung mga nakakita ng buhay na patotoo. Tinawag ng Panginoong Kristo yung 12 alagad ng kordero. Kaya meron pong nasulat sa bagong tipan. Ibig sabihin, kaya may nasulat sa bagong tipan, merong nangyari dun sa hula. May nakakita nung nangyari. Maliwanag po ba? Amen. Kaya nasulat sa bagong tipan eh. Nakita ng mga banal na apostol ng kordero yung ginawang kapangyarihan at kababalaghan ng mga tanda na ginawa ng Diyos eh, sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin naman ang nalalaman ninyo. Kaya po hindi mapipigilan ito, nung inilibing ang Panginoong Kristo, pinapunta ni Ponto Pilato yung mga magbabantay sa libingan. Ngayon, ibinintang sa mga banal na apostol na ninakaw ng mga banal na apostol yung bangkay. At pumunta sa kabayanan yung mga pinagbantay ni Poncio Pilato at ibinalita sa kabayanan na ninakaw ng mga banal na apostol yung bangkay ng Panginoong Kristo upang huwag mahayag yung pagkabuhay na maguli. Sinuhulan yung taong bayan ng sarapi. Tinatakpan yung katotohanan ng kasinungalingan. O ngayon, tingnan nyo, bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako, nararamdaman nyo ba na mayroong tungkulin yung tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan? Iahayag natin yung inilihim sa mahabang panahon, ngayon inahayag na sa... Kaya walang malilihim sa dilim na hindi mahayag sa liwanag. Amen po ba? Amen. Ito na yung kalooban ng Panginoong Kristo eh. Natatandaan natin yung hula ni Propeta Isaiah sa sinabi ng Panginoon Diyos sa Book of Isaiah chapter 24 verse 15. Marami hong gumagamit niyan. Pero ngayon natupad na dito sa pulo ng mga dagat. Kaya naidideklara natin sa Pilipinas sa silangan magaganap itong luluwalhatiin ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat sa maharlikang bansa sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas po ang may katangian ng 7,000 mahigit na pulo ng mga dagat. Dito po matutupad yung kaharian niya na luluwalhati sa Diyos ng Israel. Ano po ang pangalan ng independent religion na inorganize ng Panginoong Kristo sa paniniwala? At ang Panginoong Kristo rin ang nagpapatunay at nagpapatibay sa atin ng mga iniimbitahan na magtitiwala na ng tapat sa paniniwala na saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli na pinatunayan sa buong mundo ng Panginoon Diyos ang mga tanda sa gitna ng pinatunayan ng Panginoon Diyos yung kanyang kapangyarihan, ang napakadakilang kababalagan na ginawa niya sa gitna natin ngayon. Tignan niyo, sa nakalipas na mahabang libong taon hindi napigilan nahayag pa rin ngayon Bagamat yung mga banal na apostol ay wala na at naghihirap sila at nagdusa hanggang kamatayan sa pangangaral ng mabuting balita. At yan naman yung pinagtiisan ng mga banal na apostol na tayo naman ang makikinabang ng kanilang pinagsakripisyohan. Palit buhay po, yung pinagsakripisyohan ng tinawag ng Panginoong Kristo yung mga banal na alagad ng kordero. Naunawaan ba natin yung palit buhay ng mga banal na apostol para makinabang tayo ngayon ng buhay na walang hanggan bilang tagapagmana ng kanyang pangako? Ito yung tungkulin natin, ipapahayag natin ito na walang bayad sa buong mundo. Dahil ito na rin yung tanda na malapit na siyang paparito, marami nang pumasok na mga huwad na mga bulaang mga ngaral sa panahon ng kawakasan at ginagamit na ang pangalan ng Panginoong Kristo. Naunawaan po natin yung nangangaral na merong hula ng mga banal na propeta na pinapangaral sa social media na walang bayan. Na meron akong pinapangaral na ginawang makapangyarihan at mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Panginoon Diyos sa gitna natin ngayon. Nakilala niyo yung nangangaral sa social media? Yung tunay na sa Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, may ipinapangaral na tanda ng patotoo na ginawa ng Panginoon Diyos. Yan po yung tanda ng kababalagan ng patotoo na mayroon tayong paniniwalaang tanda ng patotoo
Kaya ito yung last days na iniimbitahan tayo upang gawin na tayong maging matuwid, maging banal sa harapan ng Panginoong Kristo. Pinagiging banal tayo sa pamamagitan ng mga tanda ng patotoo na ginawa niya, na paniniwalaan natin, na ipagsisigawan natin sa social media, na pakikinabangan ng marami, na paniniwalaan natin yung tanda ng patotoo, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, nabubuhay tayo ng mayroong pananampalataya, at mayroon tayong relasyon sa Panginoong Kristo dahil tayo yung mga inheritance, tayo yung tinawag at inimbitahan ng mga watchman servant na nag-iintay sa muli niyang pagparito, na ginagampanan natin yung tungkulin natin nung tayo hirangin na tawagin, ipinapahayag natin yung kaluwalhatian ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Siya na ibinigay sa takdang pasya na paunang kaalaman ng Diyos. Ang Panginoong Kristo ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Genesis up to Revelation. Naunawaan po natin, ang Panginoong Kristo ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos. Yan po yung ipinasya niyang sarili niyang kalooban. Ang Panginoong Kristo ang unang kaalaman ng Panginoon Diyos. Ang Panginoong Kristo po ang the greatest commandment of God. Ibigin natin ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong paniniwala, ng buong gawa ang Panginoong Kristo, na ibig natin ng Diyos Ama ng Panginoong Kristo. Mapalad ang mga ginigising sa pagkaunawa sa paniniwalang espiritual. Mapalad ang makakakilala sa Panginoong Kristo, dahil kung paano isinugo ang Panginoong Kristo, sinasampalatayanan din natin yung nagsugo. Maliwanag po ba? Amen. Ang sumasampalataya sa isinugo ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan po, mayroong patotoong pinaniniwalaang hula ng mga banal na propeta. Yan ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos, yung bugtong na anak na isinugo, na gumawa siya ng tanda ng kababalaghanang patotoo. Naunawaan po ba natin yung imbitasyon na nagtangi na ng isang araw? Amen. Dahil sa panahon ni Noe, nung namahinga ang Panginoon Diyos, in the seventh day, namahinga ang Panginoon Diyos, pinagawa ng daong si Noe, na ang pangalan ng daong ay Gopher. At nung si Noe libaking at laitin, kutyain, umulan na po ng malakas at nilipol niya sa bahang gunaw ang maraming masasamang tao at puspos na naghaka-haka. Maliwanag po ba? Ngayon, kung ang Diyos ay namahinga sa ikapitong araw, ngayon kaya nagtangi ng isang araw, papasok na tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Paniniwalaan na natin yung bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Amen. Na pinatunayan yung tanda ng kababalaghan, na gumawa siya ng tanda ng patotoo na paniniwalaan po natin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Na lahat nung iniimbitahan na makikiisa na sa paniniwala, na saksi na sa pagkabuhay na maguli, may tanda tayo ng kababalaghan na ginawa, na tanda ng patotoo na pinaniniwalaan na hula ng mga banal na propeta, na natupad sa atin yung hula na pinaniniwalaan po natin. Maliwanag po ba? Amen. At sinabi niya naman, naiingatan niya tayo sa lahat ng mga panganib na darating sa panahon ng kawakasan. At ito na rin yung pangingilin at pamamahinga natin. Kaya iniimbitahan tayo na pagsisihan na natin yung marunong lakad ng paniniwala natin sa sanglibutan. Biktima po tayo niyan. At ang salitang bautismo ay paglilinis ng maruming paniniwala natin. Maliwanag po ba? Kaya binobautismuhan. Pagsisisihan na natin yung maruming paniniwala natin sa sanlibutan dahil nadaya tayo buhat sa pasimula hanggang sa kawakasan. Naunawaan natin yung salitang bautismo. Kaya tayo binobautismuhan, lilinisin na tayo sa karumihan ng paniniwala natin dahil biktima tayo. Kung malinis na tayo, ninasa naman niya na tahanan yung puso't isip natin.
iuukit sa puso natin yung katwiran ng patotoo at isusulat sa isip natin yan, lalabas na sa labi natin yung paniniwala natin. Meron na tayong patotoo na ipinapahayag sa social media. Meron na tayong may tatak na tayo ng binhi ng patotoo ng ating tagapagligtas. Kaya dito lang tayo iniimbitahan na makapamumuhay ng may pananampalataya at may mga relasyon lahat na saksi tayo sa tanda ng patotoo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Na may mga relasyon tayong sagrado. Mga nag-iintay at nagbabantay tayo na kung siya'y mahayag na, mahayag din tayong katulad niya. Sinabi po niya yung pinaniniwalaan natin na pinapahayag ko sa social media na walang bayan. Amen po ba? Pakisubaybayan nyo kami at pakibuksan natin sa Roma chapter 8 verse 29 up to 30. 1 John chapter 4 verse 17. Kung siya'y paparito, manatili tayo sa katwiran ng pagkabuhay na maguli, upang kung siya'y babalik na rito, huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Maliwanag po, klaro po na dumarating sa inyo yung pagpapahayag ng katotohanan. Amen. Kaya po pinakikita halimbawa ng Panginoon Diyos matapos niyang likhain sa pamamagitan ng kanyang salita, ang langit at lupa, ang lahat ng mga bagay, sa ikapitong araw nangilin at namahinga na siya. Ngayon, kaya tayo pinagtangi ng isang araw kung tawagin ito last days. Ito ho, mamamahinga na rin tayo sa mga masamang lakad ng paniniwala natin. Papasok na tayo sa pintuang makipot. Na ang bantay ng pintuang makipot yung nag-iimbita sa atin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Na siya rin ang naglilinis ng maruming paniniwala natin. Kaya tayo binobotismuhan sa pangangaral ng mabuting balita ng pagkabuhay niya mag-uwi. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo yung nililinis sa maraming lakad ng paniniwala. Napapasok na tayo sa pintuang makipot. Mangingili na tayo, mamamahinga na tayo. Kaya pinagtagay tayo ng isang araw. Dating hindi niya bayan, ngayon bayan niya na tayo. Dahil dati tayo masuwayin, ngayon masunurin na tayo. Amen po ba? Amen. Tayo yung tinawag na pinaghanda ng araw ng Sabat eh. Naunawaan natin yung lalim ng hiwaga ng araw ng Sabat, yung isang araw na itinangi sa atin. Kaya nga po nagkakalipol na sa pandemya pa lang, sa COVID-19 pa lang, talagang tayo nagkakaroon na ng katatakutan. Hindi natin alam kung sa maghapon tayo malakas pa. Hindi natin alam kung sa magdamag, makikita man natin yung umaga. Amen po ba? Amen. Huwag nating isanig sa mga bagay na temporaryong bagay. Huwag tayong magulo sa mga bagay ng pakinabang ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang nagmamahal sa kanyang sarili ay mawawalan ng buhay. Huwag natin ibigin yung sarili natin. Ang ibigin natin yung nadidinig nyo sa social media, ang nag-iimbita na at ipinapahayag ni kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kasi susumbatan niya lahat ng mga tao sa buong mundo, sa silong ng mga langit Hindi mapipigilan po itong tinig niya na naririnig sa social media na transparent, nationwide, worldwide. Hindi kayang pigilin ng sino man. Dahil nung siya pinako on the cross, napagtagumpayan niya na. Napagtagumpayan niya na si Satanas. Nasa ilalim na lang ng kanyang mga talampakan si Satanas. Amen po tayo ron. Amen. Kaya lahat ng sacrifice natin sa paglalakbay natin na living by faith, may iniintay tayong buhay na pag-asa. May narinig tayo na naaaliw tayo, nananabik tayo sa muli niyang pagparito. May inaasahan tayo na kung si paparito na meron tayong pinaniniwalaan na kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas yan Yan yung talagang granted yung binibigyan niya ng imbitasyon na makaunawa sa panahon ng kawakasan At lahat naman nung naparito sa pangalan niya ay tinuldukan niya na sa panahon ng kawakasan. Sa itinangi niyang araw na tayo papasok na sa dakong kapahingahan. Amen po ba? Lilipas na rin yung mga kasinungalingan at mga kasuklam-suklam at mga karumal-dumal na gawain sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen.
Nakukuha niyo yung legit na gawain ng mga tao, puro pakinabang ang hinahanap. Amen po ba? Amen. Naalala lang natin ang Panginoong Jesucristo pagka nakakaranas tayo ng takot sa mundo eh. Amen po ba? Amen. Ang unahin natin idaing kung paano maliligtas yung kaluluwa natin at yung buong pamilya natin. Amen po ba? Huwag tayo masyado dito sa mga bagay na temporary na talagang nalilito na tayo sa sanlibutan. Ang paniniwala ang napakadakilang manggagamot. Faith is the greatest medicine. Alam niyo ba na ang paniniwala ang maghahatid sa atin sa napakadakilang tagumpay na inaasam-asam natin? Mga kapatid at mga kaibigan, siya na ibinigay sa takdang pasya at ang unang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga makasalanan ay inyong pinako sa krus at pinatay. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis ng mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan. Naunawaan natin? Hindi mapipigilan yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay dahil meron siyang itinakdang mga inheritance na tatawagin niya na katulad yung nasa laman, katulad yung nasa pisikal, na ipapahayag ito na walang bayad, na ito yung tinanggap ko na kapangyarihan at karunungan ng Panginoong Jesucristo na ginawa niya, na ginagawa ko, na napakadakila na pinapahayag ko upang ito'y pakinabangan ng maraming makakarinig at maglalagak ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Jesucristo po ang pangunang kaalaman ng Panginoon Diyos na isinugo, na ito yung tanda ng kababalaghan na pinagiging banal tayo ngayon. Amen po ba tayo ron? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga po nagkakalipol na ang mga tao sa panahon ng kawakasan. That is the sign of second coming of Jesus. Dahil nagtakda na siya ng isang araw na iniimbitahan na yung mga nalalabing mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, Amen. Amen. suriin nating mabuti, unawain nating mabuti yung napapakinggan nyo at naririnig nyo sa social media na ipinapangaral na walang bayan. Dahil ang bunga nito, buhay na pag-asa, meron tayong inaasahan at pakikinabangan sa pagparito ng ating tagapagligtas na kung siya mahayag din tayong katulad niya na sinabi po niya yan sa atin. Sinabi ng ating tagapagligtas sa mga iniimbitahan niya sa huling hapunan na ang pagkain at inihanda niya na kinakain natin, yung napapakinggan natin na ginawa ng ating tagapagligtas na nagsakripisyo siya on the cross, namatay sa kaligtasan ng marami, inilibing 3 araw at 3 gabi sa lupa, binuhay na siyang maguli, pinatunayan na siya sa maraming mga bansa sa buong sanlibutan. Nahayag na sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Alam niyo kung saan mahihipan ang mabuting balita ng kaligtasan, kung saan ipapangaral ang Ebanghelyo na mayroong patotoo, darating ang wakas? Joel chapter 2 verse 1. Mangyayari na lahat ng tumawag at maniwala sa Panginoong Jesucristo na saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli, yaong lamang na makakasumpong lahat, yaong lamang makakaunawang lahat ang tinawag at pinili ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya nga pag binasa niyo yung Joel chapter 2 hanggang verse 32 andyan na yung mga katuparan ng hula ni Propeta Joel na bago siya pumarito ang buwan ay magiging aning dugo at ang araw ay magiging dilim. Nangyari na po yan. At magkakaroon ng lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Magpuputukan ng mga bulkan. Mangangalit ang alon ng mga dagat. Magkakaroon ng salot at mga sakit sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ito na yung itinanging isang araw na iniimbitahan tayo. Unawain nating mabuti, napapanood nyo sa social media na walang bayad yung pangangaral.
Dahil susumbatan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng nakakarinig ng tinig niya na hindi siya didinggin. Amen. Kaya eto na rin yung last days na unawain na natin mabuti upang tayo'y makatakas sa pagkakaalipin ni Satanas sa paniniwala. At sa paniniwala din tayo tinutubos ng ating napakadakilang hukom ng mga hukom na nagpapatunay sa ating lahat na tayo yung kanyang bayang sariling pag-aari na ipinaghanda ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Jesus Christ is the King of Kings ng Holy Mountains ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith. Kaya naunawaan natin yung independent kingdom na inorganize ng Panginoong Jesucristo. Walang kinaanibang anumang mga organisasyon ng paniniwala dito sa mundo eh. Kaya independent church ito. Independent church. Kaya nga Jesus Christ is the King of Kings ng Holy Mountain. Ito po yung pinakamatayong na pinaglagyan ng mabuting balita na maririnig ng lahat ng may buhay sa silong ng mga langit. May pangalan po yung kinalalagyan ng mabuting balita ng pangangaral na mayroong patotoo. Amen po ba? Amen. Ipapangaral sa maraming bansa. Darating ang ipapangaral sa maraming bansa ang pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Darating ang wakas. May darating pa po na kailanman nung lalangin ng langit at lupa sa pasimula, may darating pa't mangyayari na kailanman hindi pa nangyayari na mangyayari ngayon. So kaya iniimbitahan tayo upang ihanda na tayo sa paniniwala eh. Alisin na yung takot at bagabag sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga, lagi kong nababanggit na faith is the greatest medicine. Jesus Christ is the greatest doctor of our faith. Jesus Christ is the greatest organizer of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. Naunawaan natin yung independent church, yung bawat participant, yung bawat partakers, na magiging bahagi ng pagkabuhay na maguli na naniniwala sa tanda ng patotoo. Silyado tayo sa puso't isip natin, lumalabas sa labi natin yung katuwiran ng patotoo na may relasyon tayo sa iisang Diyos na tunay natin na nag-organize ng paniniwala natin. Independent church po tayong lahat. Wala tayong kinaanibang any organization dahil isasawala niya ang karunungan ng sanlibutan, isasawala niya ang kabutihan ng mabubuti, kundi ang Diyos lamang po ang mabuti. Amen po ba? Amen. Isasawala niya ang kasikatan ng mga sikat sa sanlibutan. Isasawala niya ang kabaitan ng mababait sa sanlibutan. Kaya sino po ang nakatayo na hari ng mga hari sa inorganisasyon niyang kaharian? Jesus Christ is the King of Kings. Jesus Christ is the greatest builder ng Holy Mount Zion. Siya rin po ang nag-record sa langit sa ating lahat na makikiisa sa paniniwala ngayon na may tanda ng patotoo. Na siya rin ang luminis ng maruming paniniwala natin sa sanglibutan dahil tayong lahat ay biktima ng walang kabuluhang aral ng sanglibutan. Masakit man itong tanggapin, pero siya yung the greatest healer. Siya yung the greatest doctor na nagpapagamot ng sugat ng maling paniniwala natin dito sa sanglibutan. Amen po ba? Amen. Dahil ang bunga ng paglilinis niya at pagpapagaling niya sa atin, di matutularan at matutumbasan ng mga bagay na nakikita natin ang malapitan. Dahil ang regalo niyang daladala sa muli niyang pagparito, everlasting life. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin mabuti yung isang araw na itinangi na kung tawagin ay huling panahon na, kawakasan na.
iniimbitahan na tayo magsipasok na tayo sa kulungan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang banal na bundok ng Sayon po ang recorded in heaven. I-download nyo yung gadget nyo, mga high-tech na tayo ngayon, lahat tayo, high-tech na, nakakahawak tayo ng malalakas na technology ngayon. I-download nyo yung Bible nyo sa gadget nyo. Amen po ba? Amen. At alam ko naman na lahat naman tayo matatalino na ngayon dahil high-tech na ang larangan ng paligsahan sa buong sanlibutan eh. Pag nawala yung technology, parang hindi na makakilos ang mga tao sa buong mundo. So, napakahalaga ng teknolohiya. So, kaya i-download nyo yung Bible nyo sa gadget nyo. Ang gamit naming Bible, King James Version Bible. I-write nyo yung bundok ng Sayon. Ang Panginoon Diyos din ang magpapatunay sa kanyang banal na kasulatan na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay kalipunan ng mga iglesia na tinawag at pinili niya at inihalal niya matibay at matatag na kaharian na itinala niya sa langit. Ito yung iglesia ng banal na bundok na Sayon na tumutupad ng tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, ang nag-iintay po sa muli niyang pagparito, nasasalubong sa kanya sa pagparito niya. Tayo po ang babalikan niya, naalisin niya tayo sa masamang takbo ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Nagigets po ba natin? Ang unawaan po natin yung paniniwalaan natin. Amen. Na may ginawang makapangyarihang tanda ang Panginoon Diyos na binuhay niya maguli yung buktong niyang anak sa ikatlong araw, na yan yung tanda ng kababalagan na ginawa niya na paniniwalaan natin upang tayo'y lumakad ng banal sa paniniwala sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito. So nakagagalak, may ginagawa tayo, napakinggan natin, na paniniwalaan natin, na naghihintay tayo sa muli niyang pagparito, na daratnan tayo, na faithful and wise servant tayo, good steward tayong lahat. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng isa, ng Panginoong Jesucristo, sumasagana ang biyaya ng pananampalataya sa ating lahat na ipinahayag sa social media, na transparent, walang bayad. Amen po ba? Amen. Alam niyo, wala tayong magiging dahilan eh. Gaano man tayo kasikat, gaano man tayo karunong, gaano man tayo ka-impluensya, gaano man tayo kayaman sa ibabaw ng balat ng lupang ito, sa isang tisap mata, pag niloob ng Panginoong Jesucristo, mawawala at mabubura tayo dito sa sanlibutan. Pero yung mga itinakda, binigyan niya ng isang araw at ipinagtangi niya, nadadagdagan niya ng buhay yung kalagayan natin na makapag-iintay tayo hanggang sa muli niyang pagparito dahil ito yung tungkulin natin ipahayag sa social media na walang bayad na pagkikinabangan ng makakarinig yung ipinapahayag sa social media na magkakaroon tayo ng relasyon sa paniniwala dahil may ginawa na pinatunayan sa maraming tao na binuhay niya maguli yung ating tagapagligtas. Maliwanag po ba? Yan yung tanda ng kababalagan ginawa niya ngayon na mabubuhay tayo ng may kabanalan sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Way back since Prophet Moses in the land of Egypt. Balikan natin yung alaala ng kasaysayan sa ikatututot, ikatitibay ng paniniwala natin kung paano naligtas yung 12 angka ng lahi ng Israel, gumawa din ng kababalagan at patotoo ang Panginoon Diyos sa disyerto. Kaya lang, sila po hindi nakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sila'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Gaya rin naman natin ngayon, kaya iniimbitahan tayo ngayon. Dahil tayo na yung papasok sa dakong kabanal-banalan, kaya tayo ipinagtangi ng isang araw. Katangi-tanging araw. Ito yung itinalagang araw ng sapat na papasok na yung mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Mga kapatid at kaibigan, napakapalad ng mga hentil ngayon na walang Diyos na magkakaroon na ng Diyos ngayon sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na ang kaligtasan mayroong patotoo na ginawang tanda ng kababalaghan. Naunawaan niyo may mga relasyon sa Panginoong Jesucristo na kapag tayo dumadalangin, idalangin natin sa Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Jesucristo rin ang nagluluknok ng isang hari sa bawat bansa. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, nationwide, worldwide,
may hilahil at mayroong pagsubok ang kinakaharap ng ating bansa. Ako'y naniniwala sa sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, sa pulo ng mga dagat luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa silangan. Ang maharlikang bansa, ang naaliping bansa ng maraming bansa, nationwide, worldwide. Tama po? Amen. Meron pong reference yung hula. Sa mga nakakarinig, may history tayong hula na sinusubaybayan. Hindi lang basta kung ano yung nangyayari sa ating bansa, may pagsubok yung bansa natin. Ilang taon na ba tayong naalipin ng, ang tingin sa mga Pilipino, alipin ng maraming bansa. Bakit tayo tinawag na maharlikang bansa? Katangi-tanging bansa. Bakit naging katangi-tanging bansa ang perlas ng silanganan sa pulo ng mga dagat? Sa hula ni Propeta Isaias, chapter 24, verse 15. Bakit po? Dito luluwalhatiin ang Diyos ng Israel, ang iisang Diyos ng Israel. Sa pangalan ni Jesucristo, mayroong magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Dito mahahayag ang kaluwalhatian at kapurihan ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na bago. Ako'y nananampalataya na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, nangyari na yung hula ni Propeta Isaias sa pulo ng mga dagat, natatag na ang maluwalhating kaharian, ang inorganize na kaharian ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala, inorganize sa paniniwala na mayroong patotoo na pinaniniwalaan na ginawang makapangyarihan at pinatunayan ng Panginoon Diyos ng buhay niya maguli yung ating tagapagligtas sa ikatlong araw. Nahayag ang Espiritu sa laman sa ikatlong araw. Naunawaan po natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, yung bugtong na anak, amen po ba? Yan ang pangunang ipinasya ng Panginoon Diyos, yung bugtong na anak na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Dito manggagaling sa silangan, sa pulo ng mga dagat, naluluwalhatiin na ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ako'y sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo na magamat may pagsubok ang ating maharlikang bansang Pilipinas, kung tayo man ay tunay na Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas, ang maharlikang bansa. Kung sa papaanong paraan natin mamahalin ang ating bansa, mahalin natin ang kapwa nating Pilipino. Magkaisa tayo ng pananampalataya na nagpapatotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus, upang magkaroon ng lakas at pagkakaisa yung mga daing at panalangin natin na madinig tayo sa silong ng mga langit ng ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na tumawag sa atin at nahabag sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Hindi madaling tanggapin ang tagumpay ng walang pananampalataya. Mapalad ang sinumang iniimbitahan na makikiisa sa paniniwala na magpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Upang tayo ay magkaroon ng lakas na tumatawag sa pangalan ni Kristo Jesus na ang bansang maharlika, ang Pilipinas, natupad na ang hula ni Propeta Isaias sa pulo ng mga dagat, niluluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Kung tunay na mahal natin ang sambayan ng Pilipino, ang ating bansa, magkaisa tayo ng paniniwala, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli, at idalangin natin at hilingin natin sa Panginoong Jesucristo na sino man yung mga oposisyon na sumasagaban, mangyari yung kanyang kalooban, hindi yung kalooban ng dumadalangin sa Panginoong Jesucristo. Na ang bansang Pilipinas na naalipin ng mahabang panahon ng mga oposisyon na sakim sa kapangyarihan,
Ako'y naniniwala gaano mang kalaking bansa at kayamang bansa, kapag narinig tayo sa ating mga daing at panalangin, ang kalooban ng Panginoong Jesucristo ang mangyayari doon sa idinadaing natin na mangyari kalooban niya na siya ang magluklok ng magiging bagong presidente ng ating mahal na bansa. Amen po ba? Amen. Dahil sa kalooban niya, siya rin ang nagluluklok upang ang bansa na alipin na maharlikay magningning na sa perlas ng silanganan, magningning na ang bansang Pilipinas sa mga karating bansa dahil ito na ang panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Nananalig ako at sumasampalataya na wala ng kapangyarihan pa ang mga bumubuo ng mga organisasyon, ng mga oposisyon, kundi pag-iisahin ang mga puso at pag-iisip ng mga Pilipino na iisa lang ang isusulat ng mga Pilipino na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo kung sino yung kanyang inilagay na mamamahala ng ating bansa. May tunay na pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ang kasagutan, nung ipinapahayag ko sa social media, makikita natin kung sino ang kalooban ng Panginoong Jesucristo na mauupong panibagong presidente ng Republika ng Pilipinas. At sasawayin niya yan sa isang kisap mata yung mga oposisyon at kung pwede niyang guluhin ang mga puso't pag-iisip at burahin ang masasamang isipan niyan sa isang kisap mata. Naniniwala po kayo ron? Amen. Kaya po huwag kayong mag-alala at huwag kayong magpanik, kundi magkaisa tayo kung mahal natin yung ating sariling bansa na sinilangan, ang maharlikang bansa na naalipin ng maraming bansa, maraming mga bansa ang mamamanga sa maharlikang bansang Pilipinas. Dahil talagang ang bansang Pilipinas ay talagang perlas ng silanganan, katangi-tanging bansa sa maraming bansa. Kaya tinawag na maharlikang bansa. Amen po ba? Amen. At bukod sa tinawag ng maharlikang bansa, ang bansang Pilipinas, nakagagalak dahil dito natupad ang hula ng mga banal na propeta na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, nasa pulo ng mga dagat luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa pangalan ni Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Sang-ayon po ba kayo ron? To all Filipinos, to all sa lahat ng mga Pilipino, Amen. bago tayo umiyak sa social media, manalig tayo sa Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. At isama natin sa panalangin ng leader ng ating bansang Pilipinas, ang minamahal nating bansa. Amen po ba? Amen. Kung ang lahat ng kaparaanan mangyayari sa Panginoong Jesucristo, talagang napaka-smooth at napakapayapa ng mangyayari sa ating bansang minamahal. Amen po ba? Amen. So ako po yung nagagalak sapagkat ang Panginoong Jesucristo rin naman ang nagpapatunay sa maluwalhating iglesia, ang banal na bundok ng Sayon na ipinaganda niya ng tahanan sa langit. Kaya naging viral si Senator Bongbong Marcos Merong mga pagpapatunay ang kataas-taasang hukuman ng Republika ng Pilipinas na pinawawalang sala yung maraming akusasyon sa kanila. Amen po ba? Kaya nagising ang mga Pilipino sa ating bansa ngayon, ang Panginoong Jesucristo ang gumigising sa diwa ng mga iglesia na iminumulat sa paniniwala upang patunayan niya tayo ngayon na tayo yung kanyang bansang banal na sariling pag-aari. Tayo yung kanyang kaharian ay tinayo sa paniniwala. Pinaghandaan niya na ng tahanan sa langit. Amen po ba kayo ron? Amen. Hindi po hukuman ng gobyerno ang nagpapatunay sa atin. Ang hukom na mga hukom sa pamamahala ng paniniwala. Jesus Christ is coming. Amen po ba? Amen. Siya lang ang may kapangyarihan gumising ng diwa ng alaala nating lahat dahil tayo ay nabiktima ng walang kabuluhan paniniwala ng sanglibutan. Maliwanag na po sa atin, naging-gets na natin ngayon. Amen. Yung nag-organize sa atin na independent church, wala tayong pinanggalingang mga any organization, kundi inorganize tayo sa paniniwala. Kaya siya yung the greatest King of Kings na master builder at siya yung the greatest King of Kings na master organizer ng ating pananampalataya.
Siya rin yung author ng pananampalataya natin na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin na mabubuhay tayo ngayon ng may pananampalataya na nag-iintay na may pag-asa. Kung siya paparito na, daratnan tayo na maingat nating pinaniniwalaan yung hula ng mga banal na propeta na nagpapatotoo tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di po ba napakapaalad natin bilang mga taong katulad ko na ang Panginoong Jesucristo ang the greatest organizer ng ating pananampalataya? Siya yung the greatest doctor ng ating kinatatakutan ng mga salot na dumadating dito sa sanlibutan. Siya yung nagbubukas ng unawa natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Manindigan na po tayo. Huwag natin ipagpalit sa mga walang kabuluhang paniniwala ang Panginoong Jesucristo dahil siya yung napakadakilang guro na nag-alay ng buhay upang iligtas yung mga kaluluwa natin. Ayaw niya tayong mapahamak sa muli niyang pagparito eh. Amen po ba? Amen. So, klaro na po tayo sa napakinggan nyo na nahayag sa social media na tinanggap ko na walang bayad, na pinapahayag ko na walang bayad. Amen. Ngayon, i-edit nyo rin yung mga ibang relihiyon na i-write nyo rin sa gadget nyo para malaman nyo. Dahil ang timbangan ng pananampalataya natin, banal na kasulatan. Ang measure po ng ating paniniwala, banal na kasulatan. Ang timber ng ating paniniwala, banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kapag ngayon yung relihiyon na i-write nyo ay ayaw patunayan ng banal na kasulatan, panahon na para magdesisyon tayo at tapat nating itiwala yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na may history tayong sinubaybayan na pinaniwalaan, na ipinahayag sa social media, na ipinahayag naman ng mga banal na apostol na tinawag ng kordero na haligi ng kuta ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalap po na sa panahon ng kawakasan, binibilinan tayong lahat na sa lahat ng mga ino-organize sa paniniwala upang ihanda sa buhay na walang hanggan, tinatatakan na tayo ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin na hindi mawawalay sa labi natin. Ang sabi sa atin sa 1 John chapter 2, verse 27, maraming paparito sa pangalan niya na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang paparito ng mga huwad na mga ngaral. Dahil meron siyang ginawa na ibinigay sa atin na tinanggap tayo. Na naunawaan po natin, yung ginawa niya na yan na tinanggap natin, yan po yung tanda ng kababalaghan na patotoo. Na meron tayong tatak ng binhi ng patotoo na hula ng mga banal na propeta na ipinangaral sa social media na narinig natin na pinaniniwalaan tayo ngayon. Iisa'y paniniwala natin at iisa'y botismo nating tinanggap lahat na tumatahan sa puso't isip natin na yung botismo ang siyang luminis ng maruming budhi natin upang gawin na tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba tayo ron? Yung tinanggap na ibinigay sa atin, yung ginawa ng ating tagapagligtas on the cross. Na nag-sacrifice siya on the cross, namatay, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami sa ikatlong araw, tatlong gabi sa lupa. In the third day, binuhay na siyang maguli upang mahayag na sa atin ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi na hiwaga ngayon ito, kundi ito ay pananampalataya na sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ano sabi doon sa kay Apostol Pedro? Tayo po ang bayang sariling pag-aari na hinirang at pinili. Na tayo ang kanyang bayang sariling pag-aari. Na tayo yung mga hinirang na ipinapahayag naman natin yung karangalan ng tumawag at pumili sa atin sa madilim na sanlibutan dahil ang buong sanlibutan ay nabatbat na at naalipin na ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya manggagaling sa kanyang bayang banal na sariling pag-aari ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na mayroong mabuting patotoo na pinapahayag sa social media. Mayroong mabuting patotoo tayong paniniwalaan upang makatiyak tayo sa paniniwala natin at makasigurado tayo sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito na meron tayong mga tatak ng patotoo sa ating puso't isipan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli nung ating tagapagligtas na siya ang gumawa ng patibayan na yan na binigay sa atin, na tinanggap natin at iniingatan natin ngayon. So, kumpleto tayo ng baluti ng pakikibaga, kumpleto tayo ng baluti ng kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, meron tayong armor of wisdom,
Meron tayong kalasag ng karunungan, may bracelet na panangga sa mga suliging ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan. May tabak na magkabilitalin, merong katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, na yan yung pinagtatabas natin sa mga huwad na mga ngaral sa sanlibutan. At meron tayong tali ng kabanalan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Yan yung nakatali sa puso't isip natin na paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iisang espiritu lahat tayo, iisang espiritu yung pinaniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas na sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin iaalay yung ating paniniwala upang makatyak na tayo ng tunay na katiyakan ng kaligtasan at pag-iintay, na may pag-asa tayo sa pag-iintay, na nakabigkis tayo ng tali ng katotohanan bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. At nakapangyapak na tayo ng ebanghelyo, nabubuhay na tayo ng may pananampalataya sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. So darako na po ako at ito na po yung pangwakas na babasahin ko sa inyo. Ito na po yung vision at tangi-tanging matutupad sa ating lahat na yung organizer natin na nag-imbita sa atin. Ito po yung sinabi niya sa atin. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya tayo mapalad na mga iniimbitahan na nilinis sa maraming lakad ng paniniwala dahil sa iyo ipinako sa krus na iginawa tayo ng patotoo upang malinis ang maruming budhi ng paniniwala natin sa sanlibutan. Amen po ba? Kaya mapalad tayo dahil meron tayong history, may hula tayo ng mga banal na propeta na pinaghuhugutan ng paniniwala at karunungan. At meron tayong testimonya o patotoo ng mga banal na apostol na pinagtitibay sa puso't isip natin. Pag binalance tayo, Genesis up to Revelation, meron tayong patotoong pinaniwalaan ng mga banal na apostol ng Kordero, at may hula naman ng mga banal na propeta na sinabi ng ating Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari yung pinaniniwalaan natin. So balansyado yung paniniwalaan nating lahat. Amen. Kaya pag parito niya, pag sinukat tayo, sakto tayo sa sukat. Pag tinimbang tayo sa paniniwala, sakto po tayo sa timbang sa paniniwala dahil meron tayong tanda ng patotoo ng hula ng mga banal na propeta na pinaniwalaan na pinahayag sa social media na walang bayad. Amen. Sabi po ng ating tagapagligtas na nag-organize ng paniniwala natin na independent church tayo na naka-record na tayong lahat sa langit. Sabi niya rito sa 22, Revelation chapter 22 verse 7, at narito ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Maliwanag po ba? Amen. Sa pagparito po ng ating tagapagligtas, dala-dala niya po yung gantimpala sa ating bawat isa. Yung ipinangako niya, matutupad sa atin. Na kung mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayong katulad niya. Magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Yan po yung buhay na walang hanggan. Natatanggapin natin sa muli niyang pagparito. Kaya po yung mga nakakarinig, suriin na natin, unawain na natin mabuti, kung maunawaan na natin, paniwalaan na po natin. At hanapin natin sa YouTube na ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, napakarami na pong programa dyan. Hanapin natin kung ano yung gusto natin dapat na maunawaan, at kung makita natin at maunawaan na natin, pindutin na natin yung bell upang maluwalhati natin ang ating tagapagligtas at maging bilang tayo sa tagapagmana ng kanyang pangako, maging karangalan niya tayo bawat isa. Amen po ba tayo ron? Amen. So kami po yung nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga nakarinig at nanonood ng programa ng Panginoong Kristo, ang Banal na Bundok ng Sayon, ang inorganize niya sa paniniwala na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. So kami po ay nagagalak na pasalamatan kayo sa napapakinggan nyo na talagang walang dagdag, walang bawas, may batay na pinaguhugutang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Maging watchman po tayo ng Panginoong Kristo at manatili tayo sa programa ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Dahil dito lang natin madidinig ang buhay na pag-asa na dito tayo mabubusog, dito tayo makukontento sa pag-iintay at pagbabantay sa muli niyang pagparito, at talaga magsuri na rin tayo sa lahat ng napakaraming nangangaral at dito nyo lang madidinig ang katiyakan ng kaligtasan
at buhay na walang hanggan sa banal na bundok ng Sion. So binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating muli at sumagana sa ating mga puso ang karunungan at pananampalataya at pag-asa. Maraming pong salamat sa lahat ng mga participant ng Panginoong Kristo na sumusubaybay sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Mga kapatid at mga kaibigan, sambahin natin patuloy ang ating Panginoong Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, patuloy na nagliliwanag sa ating mga puso at isipan ang pangunang utos. Nasa pamamagitan ng pangunang utos na ito sa makatuwid bagay ang ating Panginoong Kristo. Dito nahayag sa atin ang kanyang kaluwalhatian na kung ating sasampalatayanan ang kanyang mga salita at mga gawa, tunay nga mga kapatid at mga kaibigan, na pumasok sa ating puso at kaisipan ang isang dakilang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na atin nang maipamumuhay at magiging karapat dapat tayong maging kalarawan ng ating Panginoong Kristo sa muli niyang pagparito. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy tayong umawit ng pasasalamat. Salamat sa iyo aming Ama. Ipahayag natin mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating kagalak na purihin at tuwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama na ang iyong larawan ay nahayag sa amin sa pamamagitan ng pagsaksi sa pagkabuhay ng muli ng aming Panginoong Kristo. Tunay nga, Panginoon, ay kinagagalak namin itaas sa iyo ang aming dakilang pagpupuri at pagsamba sa iyong bukukan sa sangkalangitan. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng pangunang utos, may ibig ka namin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa mga bagay na ginawa mong kagilagilalas sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo. Amen. At ito nga, Panginoon, ay nahayag na upang maibig na namin ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Bilang katubunan namin sa pagtupad sa ikalawang dakilang utos na ibigin namin ang aming mga kapatid o ang aming mga kapwa. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy na subaybayan ang mga bagay na ginagawa mo ngayon sa amin sa panahong kasalukuyan, sapagkat sa pamamagitan ng salita na nahayag sa amin, tunay nga na patuloy na nagliliwanag sa aming puso't isipan ang lahat ng mga bagay na marapat naming ipamuhay upang kami ay maging kaluburan mo na sa iyong banal na luklukan sa sangkalangitan. Amen. Salamat, Panginoon, sa paggagawad ng karangalan sa isang talisay na pananampalataya na patuloy naming hawak-hawak upang kami nga, Panginoon, ay dinggin mo ang aming dalangin at patuloy mo itungo ang iyong paningin sa lupa upang masdan mo ang lahat ng mga banal na tinawag mo't hinirang na binigyan mo ng isang dakila at banal na pangalan, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan. Ang lahat ng mga banal ay nagagalak na magpuri sa iyo, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan.
Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin tinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Napakalaki